Isang empleyado sa NAIA inaresto matapos mapag-alaman na namimeke pala ito ng immigration stamp para makaalis ang mga pasahero na hindi dadaan sa normal immigration process at tumatanggap ito ng bayad na halagang 120,000 pesos. Arestado ng National Bureau of Investigation ang isang babae na empleyado sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa umano'y pamimeke ng immigration stamp ng isang pasaherong patungo sana sa Myanmar. Naharap siya ngayon sa kasong may kaugnayan sa human trafficking. Si Cherry Light sa balita. Ikaw yung haya Molina? Sa NBI kami ha? Kinilalang suspek na si Haya Dayan Molina Acuña na nahaharap sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Person Act of 2003 na inamyendahan ng RA 11862 o Expanded Anti-Trafficking in Person Act of 2022. Ayon sa ulat ng NBI International Airport Investigation Division, isinagawa ang operasyon matapos isumite ng IPROVS na Air Terminal 3 ang isang babaeng pasaherong si Mary na patungo sana ng Myanmar via Kuala Lumpur, Malaysia noong Hunyo 5, 2025. Nadiskubre ang kanyang kaso matapos maharang noong Hunyo 4 ang isa pang pasahero na si Glyzel na may dalang peking border stamp at boarding pass. Sa investigasyon, lumabas na si Mary ay nakipag-ugnayan umano kina Molina at Dayan Fiona matapos siyang ipakilala ng kanyang pamangkin na nasa Malaysia. Nangako si Molina na tutulungan siyang makalabas ng bansa nang hindi na daraan sa normal na immigration procedure kapalit ng halagang 120,000 na ipinadala ni Mary sa GCash account ni Molina. Kalaunan, tinawagan ng isang nagpakilalang immigration officer na si Fiona ang pamangkin ni Mary upang ituro ang proseso ng iligal na pag-alis. Sa verifikasyon, natukoy na ang GCash account na ginamit ay nakarehistro sa pangalang HiDM na tumutugma kay Molina. Pupunta po siya sa Myanmar, according to her, doon sa complainant, masusunod sa boyfriend and maghahanap din po ng trabaho sa Myanmar, which is medyo delikado itong Myanmar dahil ito po yung palaging pinupunta ng mga Pilipino na nagiging scammer. Sa kalagdagang impormasyon mula sa IPROVS, si Molina ay empleyado ng Data Trail Corporation, isang subcontractor ng NNIC at kasalukuyang naka-assign sa NAIA Terminal 3. Nakita siya sa lugar habang naka-duty, kaya't agad siyang inaresto ng mga ahente ng NBI IAID noong Hunyo 5. Ang taong ito, subject natin, siya po ay third-party provider ng immigration. Meron kasi tayong the ACRI card for the foreign national. Ang third-party provider nito, nag-deploy sila ng tao para sa kalang maintenance, may mga query, but they are not actually connected with the Bureau of Immigration. Patuloy din ang investigasyon kung si Molina ay may mga kasamaan pa sa iligal na operasyon. Malaki po yung posibilidad na meron po itong ibang kakuntsaba kasi hindi lang po siya yung contact, siya yung naghahanap ng mga mabibiktima at makakausap. Meron pong iba na parang yun yung pinagbibigyan ng pasaporte at yun yung nagtatatak ng fake na stamp. Iniharap na si Molina sa inquest proceedings sa Piskalya ng Pasay City. Papasinungalingan natin dito na may mga regular employees ng BI na involved. As a matter of fact, sila na nga ang humihingi sa atin ng joint operation. Kung ito nga ay hindi ito regular employee, ito ay contractor nila. Nililinis nila yung kanilang hanay o kung sino man yung mga fixer na nagpapakilalang part sila ng BI. Listado ang pamimeke umano ng departure stamp para makabiyahe ang mga pasaherong umiiwas umano sa immigration sa NAIA. Ang katumbas ng peking stamp, mahigit 100,000 piso umano. Saksi, si John Consulta. Sa NBI kami ha? Kasi na-mention yung pangalan mo na na tawag nito, nag-escort ka. Yung pasahero, oo. Meron pong pwede. Meron. Nagpamanggap po ako ng Hindi, may conversation eh.
Hindi na nakapalag ang third-party contractor employee na ito nang arestuhin ng NBI International Airport Division sa kanyang opisina sa NAIA. Ayon sa NBI at Bureau of Immigration, nabisto ang modus ng suspect nang ma-intercept ang isang pasahero na palipad dapat patungong Malaysia. Pero natuklasan na ang BI departure stamp na nakatatak sa kanyang pasaporte at boarding pass ay counterfeit o peke. Sa tulong po ng Bureau of Immigration at ng NAIA Task Force, na-discover po na itong si ay nag-e-escort o nagpapacilitate para po makalipad ang isang pasahero na tinatatakan po ng departure stamp na peke. Ayon sa NBI, ginamit ng suspect ang kanyang access sa airport para sa kanyang modus operandi. Una raw dumating via cryptocurrency ang pera bago pinadala sa e-wallet ng suspect. Target umano ng pasahero na makaiwas sa pagharang ng BI dahil may dati na siyang record. Nang aming tanungin ang suspect kaugnay sa mga aligasyon sa kanya. Totoo po ba yung sinasabi nila tungkol po sa inyo? Totoo po ba yun? Hindi po. Meron ho ba kayong pagsisisi kung meron man? Wala po. Ito ay pagbibigay pahalaga sa aktibong drive ng ating pamahalaan in combating human trafficking, no? Especially or illegal migration, especially itong favorite destination places. Tanong ko lang sa ibang mga kababayan natin, bakit paborito niyong puntahan ang bansang Myanmar? Samantalang napakaraming balita na maraming tinutorture dyan ng mga kababayan natin Pilipino at pinagtatrabaho bilang mga scammer. At ang ending, hihingi kayo ng tulong sa ating gobyerno dahil napagmalupitan kayo at kinukulong kayo dyan, kinukuryente at hindi pinapakain. Ngunit paulit-ulit naman kayong pumupunta dyan.